Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw sa inyo lahat. Bulong-bulungan mga ka-Wonder, no, na tatlong senador ay maaring pumalit dyan sa pwesto ni Senator Alan Cayetano. Ang tanong, sino ba itong tatlong ito na by next week, either this coming Monday or within this next week, ipapalitan na nga ho siya mga ka-Wonder. Pero bago yan mga ka-Wonder, please subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Pindutin niyo po yung subscribe button, lalabas po yung bell icon, at piliin niyo po yung all. Marami po salamat. Maraming salamat din sa ating supporter na si Tinkerbell para sa Super Thanks. Salamat po sa inyo sa pagsuporta niyo sa ating YouTube channel. Patuloy tayong sumuporta para makapag-ere tayo sa ating channel dito sa YouTube. Yung pera pong nakukuha natin, hindi naman malaki. Saktong-sakto lang, binibili natin ng gamit para dito sa ating studio. Kagaya nitong latest nating signage, yung kinita, napupunta dyan sa mga yan. So patuloy nating suportahan ang ating YouTube channel para makapagbigay tayo ng mga quality sounds, quality backgrounds, and of course, especially yung ating pong content every uploads. Marami pong salamat. So yun nga mga ka-Wonder, kumakalat na itong tatlong senador ay maaring pumalit dyan kay Senator Alan Cayetano sa posisyong Senate President. Unang-una, itong si pinakamalakas na ugong, itong si Zubiri. No? Alam natin si Zubiri ay walang record yan, walang bahid record ng korupsyon. Hindi yan kagaya ni Cheese na implicated ngayon na nasasabot dyan sa flood control along with Martin Romualdez and Zaldico. No? At merong history dyan mga ka-Wonder nang naku itong si Zubiri, and I can feel exactly, I know exactly how he feels. The same thing doon kay Tito Sen na napaiyak nga. But in the case of Tito Sen, hindi siya napaiyak dahil na napalitan. Dahil ganun nga ang nangyari, it could happen. But this is unprecedented, sabi nga 4 times in a year, o sa bagong term na to, 4 agad na napalit. So parang hindi pa siya nangyayari. No? So maaring si Tito Sen o si Zubiri o si Loren Legarda. So bago natin pag-usapan yung tatlo, ano ba yung dahilan? Of course, nakita dyan na itong motibo nung sinasabing coup na biglaan nga, nagulat nga si Tito Sen na siya ay na-oust from his position as the Senate President. Alam na natin na matagal na itong ugong-ugong na coup na hindi nga nagiging successful, na muntik na. Because that time, Senator Bato was already around within the premises of the Senate already. Pero nakita nila kulang yung bilang kaya hindi nagpakita. So itong palang pangalawa niya, na nandyan na siya, is second na pala yun, na nasa loob siya ng premises ng Senado. Well, ang dahilan din mga ka-Wonder ay hindi sila na-satisfy dito sa performance ni Senator Cayetano. Aside from the agenda, the motive is very obvious. And that is to hinder, either to delay itong impeachment trial na gaganapin dyan sa Senado, since itong articles of impeachment ay na-transmit na dyan sa kanila. At sinabi nga ni Robin at saka nitong ibang senador na of course we will convene, because that is in accordance to the Constitution. But then again, sabi ni Attorney Kapunan, do you believe him? Etong si Cayetano, biruin mo sasabihin sa yan, di ba Christian, professing Christian ba tawag nila doon? No, na nakita natin na sabi nga, by their fruits, you will know them. Na every time na may interview siya, na matatrap siya, when he feels like the media and the people don't believe him, he will eventually quote Bible verses. Sabi nga ni Sentry, na karima-rimarim. Kung hindi mo siya kilala, baka malure ka deep inside your soul, baka silipin, mapasok niya. No? Iba po yun. Sabi nga nila, behold, a sheep or a wolf dressed in a sheep's skin. No? And even Satan himself, nababasa natin yan sa mga comment against him na pinagmumura siya. Na even Satan himself quoted Bible verses. Remember when Jesus was in the wilderness? He was preparing for the mission, after being baptized, and then he spent 3 days in the wilderness, and then there came Satan in the scene, trying to tempt him, using Bible verses also. So it doesn't mean na you are quoting Bible verses. Yan, sometimes nagagamit yan para paniwalaan ka.
paluhod-luhod pa. Hipokrito nga, sabi ng isa, hindi. Sabi ni Sentry, mas malalang level, karimari-marim nga. Well, anyway, yan, hindi na satisfy sa kanya yung nangyaring stage na pinaniwalaan dyan sa Senado just to let Bato de la Rosa slipped away, na nakitaan niya sa airport na itong tatlo nga ngayon ay tinuturing na persons of interest, namely Senator Alan Cayetano, Robin Padilla at itong si Aplasca, Mau Aplasca. Na sila ngayon, galit na galit nga itong si Ombudsman Remulla, nagalit dito kay Aplasca. Sino ka? Na para magpaputok ng ganyan, anong termino mo lang, doon ka lang sa end mo sa Senado. Anong nakita nga itong NBI na nagpakilala kasama si Blue Guard, nung nagsinabing NBI, nagpakilala na at pinabababa mo yung armas ng isang enforcer, law enforcer. Doon ka lang sa Senate, sa security ka, and then pinabababa mo yung ang armas ng isang law enforcer. Of course, hindi niya binaba. So, anong ginawa nitong si Ablasca ay nagbigay ng warning shot. And of course, syempre, nasa tamang side ka, nasa authority ka, law enforcer ka. Nagtapon din ng isang fire shot, ng isang warning shot. Itong, sinasabi nating sandali lang mga ka-wonder, dumadaan yung bells, dito kasi dito yan sa lugar namin, itong association ng mga bells. Yung malalaking bells na dito yan sa taas ng bandang subdivision namin. Well, anyway, lumagpas na. So, pasensya na kayo doon mga ka-wonder. So, ito nga, na nakita nga nung nagpakilala itong NBI na ako'y NBI, ako ay law enforcer, pinabababa mo yung baril. Paligtad yata. The NBI was around, the perimeter. To secure the perimeter kasi nakaka-receive sila ng tawag na para i-secure yung perimeter kasi nga alam natin the only gap or the only thing that connects etong building ng Senate at saka itong GSIS is yung parang hallway na pinaka-bridge na dumadaan dyan. But yung pinaka-opening para mabuksan mo dun sa Senate ay nandoon sa end ng Senate according to sa report. No? Sometime kasi bakit minsan nagpupunta yung mga staff ng Senate or some of the senators para mag-take ng lunch nila, dinner or breakfast dun sa loob ng premises ng GSIS. At para dun sa hindi nakakaalam, ang Senado po ay rumerenta sa GSIS. Kaya tumawag ng request itong director or chairman ng GSIS to secure the perimeter. At medyo gray area lang mga ka-wonder, no? Palaisipan sa isip ng taong bayan na 18 NBI agents na napumunta ron to respond dun sa request. Was it a coincidence na merong report nga dito sa Senate, dito sa mga USAA, na magkakaroon ng aresto dito kay Bato de la Rosa and they have to protect him? Nagkataon lang ba yan? Was it just a coincidence na nandun sila? No? So, but then again, pinakita naman yung video, kung ano nangyari. Sabi, warning shot, pero more than 70 shots ang narinig natin. So, definitely, that was not just a warning shot. No? Isa at hanggang tatlo, it could be a warning shot. Pero yung umabot ng 70 plus, hindi. Hanggang sa, ang pagkakasabi ni Matibag, pununtahan talaga sila nitong OSAA dun sa end na ng Senado. No? Naka-retreat na nga sila. So, yun ang kinagalit ni Ombudsman dito na feeling daw nito isa si John Wick. No? At bali-balita, pinasisibak na ito at galit na galit sa kanya. Dahil meron na palang mga record yang si Ablasca noong araw pa. No? Nung inappoint siya, nung tanim, parang ganun. Yung hindi nunok yung something, pera ba yan o drugs? Na sa time niya yun, even dyan sa House of Representatives, siya rin ang naging parang sergeant at arms dyan o mayroon siyang position. And then palipat-lipat, hanggang sa napunta siya rito sa Senado. Nung sinibak yung sergeant at arms that time na hinuli si Bato na nakipag-wrestling daw na hindi naman. So yun mga nangyari dyan na unprecedented, hindi nangyari sa Senado yung mga ganyang drama na pinaniwalaan ng staged. At dyan under doon sa pangangasiwa nitong Senate President na bago na si Alan Peter Cayetano na siyang kinagulat nga na biglaan nga na na-oust sa position itong si Senator Soto na nabigla siya at napaiyak nga siya, not because of what happened na pagkaka-oust sa kanya but because of what Senator Loren Legarta did. No, all along kasama na niya yan noon pa sa time pa nung
sa time pa nila dito sa kasama sila Rocco at kung sino-sino pa. And then bumaligtad, nagparu-paro without even asking permission or without telling them the reason why. Ayun ang ikinasama. Sabi nga ni Tito Sen, at least alam na natin, kilala na natin siya. At pag lumalapit nga siya, pa-approach kay Lacson, hindi siya pinapansin, iniiwasan siya. So ganun yung naging bunga, consequence ng ginawa nitong si Loren. Hindi pa yan na bilang part ng kanyang portrait na nakahang sa wall ng We Empowered Women dyan sa kanyang alma mater sa Assumption College from kung saan siya nag-graduate, tinanggal because they believe that she no longer upholds the same principle the way she did. No? Kaya nga hinang yan dyan. Kasi ang sabi ron, continuous. Hindi yan napuputol as long as you have the breath. No? Kaya tinanggal yan. It's a shame. No? Nakita ron ng even yung mga yan at pati yung UP napabalita ko na parang kikilos na rin. No, yan yung mga consequence na minsan hindi mo inisinaang alang-alang yung constitution, yung taong bayan at nauuna yung mga personal agenda. So yan, nakita nga natin na ang pinipili nila dyan ipapalit ay itong si Zubiri. Alam na natin si Zubiri, may altercation yan between Alan Cayetano way back when Cheese was the Senate President, na nakunga itong si Zubiri, sumama rin yung loob niya dyan, na nakunga siya, pinalitan siya nitong si Cheese Escudero. At that time, nagkaroon ng altercation between him and Alan Cayetano na almost mauwi na sa isang fist fight. Panoorin po ninyo mga ka-wonder. Yan yung prepare nating video na almost magpang-abot yung dalawa kung hindi lang naawat ni Senator JB. At itong si Pia Cayetano, itong kapatid niya. Panoorin natin mga ka-wonder. Sinabi mo yun, just interest mo lang iniisip mo eh. Gusto mo ipapaigpit Sabi ko sa'yo, this is too important. So yung mga ka-wonder, almost magpang-abot nga ang dalawa kung hindi lang yan inawat ni JV, no? Senator JV, kasi nababasa niya na talagang seryoso na. What if pinatulan siya ni Zubiri? Alam natin si Zubiri is champion sa arnis. With without the weapon, yung stick, pwede same principle ang application nun. Nag-arnis din kasi tayo mga ka-wonder. So, pinatulan niya si Senator Alan, pero he was just waiting, no? Para makitang self-defense. Sabi kasi ni Senator Alan, anong gusto mo? Anong gusto mo? So, lumapit si Zubiri. I think Senator Zubiri was just waiting for the initiation coming from Senator Alan Cayetano para magmukhang self-defense. And then, he could do whatever he wanted, para maturuan ng leksyon itong si Senator Cayetano. But then again, nauwi naman sa pag-patch up, no? At hindi naman nagtapon itong Senate President ng disiplina sa dalawa. At parehas naman silang gentleman, nagkasundo naman, nagkapalinwagan at humingi ng kapatawaran. Kaya nakikita natin mga ka-wonder, no, na somehow there is still room in the heart, no, of Senator Zubiri, yung nangyaring yang altercation between the two of them. At it would be a sweet revenge if he could take the position, no, from Alan Cayetano na probably this coming Monday, or if not this coming Monday, within the next week or two. So, yun po ang inaantay natin. Namimili lang sa tatlo. At ang kagandaan pa mga ka-wonder na pwedeng si Zubiri, dahil si Zubiri is pangmasa ang dating. In a sense na pwede siya rito sa mga DDS senators at pwede rin siya ritong approve sa mga Marcos administration senators. O yung independent yung iba. So, yun yung kagandahan at walang bahid dungis itong si Zubiri. Wala itong bahid dungis ng pagnanakaw, unlike Cheese na implicated siya, no? Na along with Martin Romualdez and Zaldico, no? Walang record itong si Zubiri. In fact, no? Siya ay tawag dito, nung nalamang may dayaan, nag-step down siya. By the way, we supported Zubiri that time, no? During the election. Part po ako as a chairman ng isang organization. Umiikot kami dyan sa float to campaign for him. Wala po kami tinanggap dyan ni isang singkong duling. And just fortunately, we're happy that nanalo siya. Along with, of course, the unit team. Yung pong prinomote natin, unfortunately, yung mga iba dyan na hindi dapat binoto at nanalo, nanalo. So, perhaps, next year, kahit na magmaamong tupa,
kung ano man magsaya o magbabang loob. Pag yan ay may record na ng bahid dungis, wag na nating botohin. Isa sa nakikita mga ka-wonder ay si Senator Loren Legarda na pwede rin. For me, in my own opinion, hindi siya compared dun sa ibang mga senators na matatalino talaga, na may background sa law. But the only thing that we can see from Loren Legarda is meron siyang prinsipyo at paninindigan. Lumaban yan during, remember, the time of Chis Escudero when the DDS senators were ganging up against her na objection, talagang pinagtutulungan siya. I still have the floor. Talagang lumalaban siya kahit mag-isa na lang siya. On the privilege speech of the good gentleman from Davao, para sa wakas, bigyang daan yung inaprubahan nating motion kahapon na manumpa na po kaming I still Point have of the floor. order. I have the floor, Mr. Point of President. order. I have the floor, Mr. President, A point to of make order, way Mr. President. for taking of the Session oath is before the suspended. presiding officer, Mr. President. At sabi ni Boy Dila, sabi mo ganito ganon, sabay Dila. By the way, may picture itong si Boy Dila na selfie no? During when the time DILG Secretary Remulla was around, no, to protect, inutusan nga siya ni BBM to secure yung mga senators. At binigyan na nila ng mensahe yan. Sabi nga, a photo can tell 1,000 words. So, it depends on you how you interpret the photo. But then again, inutusan nga siya, no? At medyo may kaguluhan sila ni Trillanes na dapat na siyang palitan. Kasi they know, both of them, at saka ni Tartates, na meron ngang warrant of arrest kay Bato, pero hindi man lang daw umaksyon yan. Ni nag-form ng grupo to hunt down Bato de la Rosa. Well, anyway, tapos na po yung topic na yan. Balik tayo kay Senator Risa. But you know, Senator Risa, this DDS block, I think they hate Senator Risa. Not personally, but politically. Because itong si Senator Risa nga ay she's leaning towards dito sa dilaw, sa pink, kila Lenny. So meron na agad partition. At alam na natin, binabanata ng mga DDS itong mga dilaw at pink ngayon. Kasi bakit? Lenny is the biggest threat, no, for Sara Duterte when it comes to the position in 2028. But unfortunately, sabi nga ni Lenny, hindi na raw siya tatakbo. I don't see, maybe because she's now focused dun sa Naga being a mayor at masaya siya dun. So the next one na alternative dito kay Lenny would be Risa Hontiveros, no? Na lalo na may nagbigay pa nga ng opinion diyan na wag na raw magpa-endorse dahil nga mahihina That is wrong, no? Wag po kayong papaniwala dun sa ganung opinion na may sarili namang daw si Risa na kanyang entourage na supporters, no, na hindi na raw dapat ipakilala o endorso ng itong isa dahil daw mahahati, hindi yan totoo. Dahil alam na natin na yung pag-endorso mo isang tao, unless lang, hindi kagaya nitong ginawa ni Sara na inendorso itong kalaban ni Akop na nanalo pa itong si Akop at in-expect nila mananalo. Yun yung mga ganun. Bakit? Because there is something behind that at meron ng mga cases, mga issues, mga umiikot dyan na kulay na mga problema, mga issues. Kaya nagkaganon mga ka-wonder. At alam nila si Sara ay nahaharap dyan sa mga aligasyon na hindi niya nga hinaharap. How can you trust a person na hindi nga kayang harapin yung mga allegation sa kanya? So natalo. No? Patunay lang na hindi talaga malakas ang DDS. Kahit na mismo nag-endorso ito sila Sara, walang nangyari. So yan, si Risa. Aside from that, si Tito Soto ulit. Bakit si Tito Soto? Kasi of all the senators there, I think he's the most senior in terms of experience. Dahil panahon pa yan eh. Nila Defensor, nila Drilon, matagal na yan, noon pa yan, nila Cuevas, of all the experience, most experience dyan, si Soto nga. But then again, galit nga sila kay Soto, bininurk down nga nila, binabash nila, tinawag lang school bukol. Pero then again, alam naman ni Soto kung paano palakarin dahil he witnessed, he experienced. No, he interpolated with veteran, good senators who have backgrounds pagdating sa law. Alam niya na. So nagkuha siya ng crash course in order for him to facilitate kasi he is tumatayong pinaka-judge, pinaka-head diyan sa Senado kapag yan ay naging set up na ng isang hearing, mga ka-wonder. At alam na natin yung agenda nitong coup na bigla ang pag-take over na nabigla nga siya, napaiyak nga si Tito Sen. Not because of the position was taken from him, but because of what Loren Legarda did.
na matagal nang pinagsamahan. Anyway, nagkaroon na nga ng digital karma dyan, no? Itong assumption, at yung UP, sasagot na rin. Ayaw nila kay Tito Sen dahil nilook down nila, school bukol daw. No, but nakita naman natin okay naman. So isa rin si Tito Sen ang napupusuan. Antayin natin by next week mga ka-wonder na itong ang puwersa ng DDS senators ay pahina ng pahina. They are hunting down De Rosa. Robin is part of the persons of interest kasama si Cayetano. At itong tatlo, si Jinggoy, si Cheese at saka si Boy Dila, sila po ay nasa ombudsman na. So pahina na ng pahina. No? At dapat yan ma-filter. No, hindi lang dyan sa Senado, pati sa Kongreso, dyan sa House of Representatives, ma-filter na ma-filter. Maipasa na rin yung anti-dynasty law, mabago na rin yan yung mga constitution natin, yung form of government, na maging federalism unitary. So, paunti-unti, kasi pag hindi tayo tutulong, hindi tayo makikiisa sa pamamagitan ng paghalal, ng may motibo at nakikinig sa boses ng taong bayan, walang mangyayari kung iupo natin ay may pansariling agenda lang. Hanggang dito lang tayo maka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na itong tatlong senators na pagpipilian para pumalit dyan kay Alan Cayetano. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.